Samantala sa isang bayan sa Cebu, binatikos ang pagsakay ng ilang tao sa isang butanding na ginawang parang surfboard. Humingi na ng tawad ang asawa ng mangingisdang nakahuli sa butanding. Hindi raw nila intensyong gawing katuwaan ang isda na kabilang sa endangered species. Saksi si Rebecca Reyes. Gentle giants of the ocean, ganyan ko tawagin ng mga butanding. Sila man kasi ang pinakamalaking isda sa karagatan ngayon, isa sila sa mga pinakamaamo at di mahirap makalubilo ng tao. Pero sa Buloan, Cebu, kakaibang bonding sa butanding ang nasaksihan. Sa litratong ito na kumalat sa Facebook, ang whale shark, makikitang tinalian at sinakyan na tila ba surfboard. Binatikos ito sa iba't ibang blog at social networking sites. Hindi rin ito nagustuhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. May tuturing daw itong pagmaltrato. Endangered species sa mga butanding, kaya ang pagmaltrato o pananakit sa mga ito may katumbas na parusang hanggang 6 taong pagkakulong at multang hanggang ₱250,000. Gaano man daw kalaki ang mga butanding, hindi raw tamang sila'y sakyan. Yung whale shark mismo, pag na-strand siya sa mababaw na tubig, kahit siya mismo hirap siya, i-support your own body niya. So how much more na may nakaapak o nakatungtong na mga tao dun sa likod. Ayon naman sa asawa ng mangingisdang nakahuli sa butanding, pinakawalan na raw nila ang damuhalang isda. Hindi raw nila intensyong gawing katuwa nito, kaya't humingi sila ng tawad. Balak ngayong isulang sa bayan ng Bulhoon ang isang ordinansa para proteksyonan ng mga butanding. Rebecca Reyes ang inyong saksi. Dalawang lalaki na kuryente habang namimitas ng mangga sa Quezon City. Nagdulot ang aksidente ng 2 oras na brownout sa lugar. May saksi exclusive si Mau Gonzales. Imbes na makasungkit ng pangmeryendang mangga, ospital ang kinabagsakan ng construction worker na si Gerald Rosales. Habang nanunungkit kasi ang 19 anyo sa punong ito sa Scout Rallios, Quezon City, sumabit ang panungkit niya sa isang live wire kaya siya nakuryente. Ang kanyang pinsan na si Romnick Rosales, nagtamo rin ng ilang sugat sa kamay at paa. Ma'am, pababa na po ako nakawag po ako sa puno. Tapos, pag ganun ko, nakakapit po ako, kumapit po ako pababa. Tapos, kung bigla na lang po akong kumisay po, hindi ko na po alam kung ano po nangyari. Nagpaalam daw ang magpinsan na mangunguha ng mangga at binigyan pa nga ng kahoy na panungkit ng may-ari. Pero naiksian daw rito ang magpinsan kaya kumuha pa ng mahabang bakal. Bigla na lang pumutok yan, ang laki-laki ng fire. Doon daw sa kabila, doon bandang taas, may pumutok din na kable, naputol ang wire. Kanya sila walang electric ngayon hanggang doon sa dulo ng Scout Rallios papuntang EDSA. Kaputol lang ito ng bakal na bitbit ni na Gerald at Romnick kanina nung umakyat sila dito sa puno ng mangga. Ngayon nung pumutok yung live wire na nasabitan nila, nawala ng kuryente ng ilang oras din dito sa Scout Rallios. Kagad namang isinugod ng mga kasamahan si Gerald sa East Avenue Medical Center. Ayon sa mga doktor, bagamat stable na ang lagay ng biktima ay kailangan pa niyang sumailalim sa ilang pagsusuri para malaman ang kabuuang pinsalang tinamo. Mav Gonzales, ang inyong saksi. Sarado po ang karamihan sa mga mall at supermarket sa Huwebes Santo at Biyernes Santo, kaya namili na ang ilan nating kababayan. Saksi si Ian Cruz. Normal pa rin ang dami ng nadatnan pong namimili sa supermarket na ito sa Quezon City. Kahit pa ilang araw na lang ay Huwebes Santo at Biyernes Santo na. Sa mga araw kasing ito, maraming pamilihan, pati ng halos lahat ng mall sa Metro Manila, sarado. Kaya naman itong si Jebel Cuento na mayroong food business, namili na ngayon dahil ayaw raw niyang mabitin sa mga ipambebenta. Baka po mga ilangan kami bigla, tas wala kaming magamit. So, talagang naghahanda na po kami. Bili agad. Bili agad. Dahil panahon ng pag-aayuno, partikular mula sa pagkain ng karne ngayong Semana Santa, sumipa ang demand para sa mga gulay at seafood. Kasi fasting and abstinence kung Lent, di ba? So seafoods ang binibili namin. Sa grocery man o palengke, asahan daw ang pagmahal ng gulay at isda ayon sa Department of Trade and Industry. Sa sunod na linggo naman, makakaasa ron ng pisong bawas presyo sa kada pack ng 10 pirasong Pinoy Pandesal. The price of has continuously been going down, the price of wheat. So wala tayong dapat, no reason to or no trigger to really raise prices at this point. Pagdating naman sa LPG na panluto, nagpatupad na ngayon ang ilang kumpanya ng 9 na piso kada kilo o 79 na piso kada regular na tangking rollback. Gayunman, pagdating sa iba pang produktong petrolyo, hindi pa rin matiyak kung magbabago ba ang presyohan ngayong Semana Santa kung kailan marami pa namang bumibiyahe.
Ang diesel, walang a very very few centavos lang yung dapat niyang galaw, but then siguro wala na yon. Ang gasolina may konti, so hindi natin masabi kung gagalaw ba sila kasi maliit lang. Ako si Ian Cruz ang inyong saksi. Sa Barangay Saksi, abala na mga taga San Pedro Cutud sa San Fernando, Pampanga na nakagawi ang pagpapako sa krus ng ilang deboto roon. Saksi si Dano Tigungco. Ito ang imaheng nakakintal sa isip ng maraming Katoliko kapag napag-uusapan ng lugar ng Cutud sa San Fernando, Pampanga. Ang pag-aalay ng buhay ni Jesucristo para sa sangkatauhan muling isinasabuhay ng pagpapapako ng ilang deboto tuwing Biyernes Santo. Kaya ngayong Holy Monday, abala na ang mga taga rito sa paglilinis at pagbabakod sa burol kung saan isasagawa ang pagpapako. Sa di kalayuan, may mga nakapwesto ng tindahan na ang pangunahing ibinebenta ay mga burolyos o pamalo ng mga nagpepenitensya. Ang dulo nito may 25 piraso ng kawayan, simbolo raw ng bawat taong itatagal ng panata. Kaugalian ng matanda, pag may nalaglag na isang taon pa, babalik pa uli. Pag manhid na ang likod sa burolyos, gagamitan naman itong panambod, isang maliit na pamalo na may bubog. Dalawa lang. Dalawang palo lang dito, dalawang palo. Napalo na ng burolyos? Oo. Tapos gaano katagal bago Pag dumugo na nun, pasin na naman ng burolyos. Si Mang Ruben Enaje na 26 na taon na raw nagpapapako at 10 beses nang gumaganap na Jesus, inihanda na ang kanyang isusuot. Gayon din ang mga pakong mag-iisang dekada na raw niyang gamit. Pati na ang papasaning krus na humigit kumulang 40 kilo ang bigat. Sa susunod na taon, mabubuo na raw ni Mang Ruben ang panatang sinimula noong 1985 matapos makaligtas sa pagkahulog mula sa ikatlong palapag habang nagpipinta ng signage. Nasabi sa akin ng mga ilang padre at ilang mga pastor na talagang bawal. Kaso may naipangako na ako sa ating Panginoon. Pati nga subis po namin dito, kung may panataka sa kanya, ituloy mo na lang. Kaso pag may nag-a-advise sa'yo na magpapapako, sabihin mo, wag na. Nagbabala naman ng Department of Health sa mga infeksyong pwedeng makuha sa pagpepenitensya. Kaya dapat daw matiyak na malinis agad ang mga sugat at kung maaari magpareseta ng antibiotic. Kailangan magpalista at pumirma sa waiver mula sa barangay ang mga gustong magpapako. Pero bawal pa rin ang mga dayuhan. Ang gusto namin dito, itong tahimik at kung maaari wala masabi itong mga nagiging bisita namin. Pagkatapos nito, meron pa pumupunta dyan na ginagawang sagrado itong burol na ito. Para sa Barangay Saksi, Dano Tingkong, nag-uulat. Saksihan mamaya. Pagsagip sa batang nahulog sa balon sa China. Pahirapan. Sa Showbiz Saksi, alamin kung ano ang tinanghal na Worst Movie of the Year sa taon ng Razzie Awards. Boracay, Baguio at Subic, buhay na buhay sa dami ng mga bakasyonista ngayong Holy Week. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.